Noong July 10, 2025 sa Gurugram, India, isang pangarap ang biglaang nagtapos. Isang 25 years old na tennis star na may malaking kinabukasan ay biglang tinapos sa kanilang sariling bahay. Ang suspect, isang taong malapit sa kanya na hindi mo aakalain. Umamin siya sa krimen. Ngunit ang kanyang pag-amin ay tila isang pagtatago lamang sa mas malaking katotohanan. Ano ang tunay na motibo sa likod ng matinding pag-atake? At anong madilim na lihim ang matagal nang nagtatago sa likod ng tila masaya at respetadong pamilya? Ang kwentong ito ay tungkol kay Radhika Yadav, isang 25 years old na babae, masayahin, masigla at punong-puno ng buhay. Ngunit iyon ay isa lamang aspeto ng kanyang pagkatao. Sa propesyon, si Radhika ay isang tennis player na humahawak ng raketa mula pagkabata. At hindi lang basta-basta dahil kabilang siya sa top 5 tennis players ng Haryana sa India. Hindi lang iyon sa taglay niyang talento, focus at disiplina, umabot siya sa ika-113 na ranggo sa ITF Women's Doubles noong November 2024 na masasabi nating malaking achievement. Mayroon siyang 57 na kompetisyon at 18 na gintong medalya. Pangarap ni Radhika na maging susunod na Sania Mirza ng India at walang sino man ang nagdududa sa kanyang dedikasyon, pagsisikap at kakayahan. Ngunit ang mga pangarap ni Radhika ay dinurog sa paraang hindi lang ang kanyang karera ang nagtapos, kundi pati na rin ang kanyang buhay. Noong July 10, 2025 sa bahay sa Sushant Lok, Section 57 sa Gurugram, India, kung saan nakatira si Radhika kasama ang kanyang joint family, masayang-masaya siya dahil kaarawan ng kanyang ina. Ngunit nagkalagnat ang kanyang ina, kaya nagpasya si Radhika na siya mismo ang magluluto ng isang espesyal na ulam sa kusina para sorpresahin ito. Alas 10:30 na umaga nang biglang makarinig ng malakas na ingay sa ground floor ang tiyuhin ni Radhika na si Kuldeep at ang anak nitong si Piyush. Dahil sa sunod-sunod na ingay sa loob ng ilang segundo, naisip nila na baka nagloko ang pressure cooker sa kusina kung saan nagluluto si Radhika. Nagtakbuhan sila papunta sa kusina sa unang palapag at nang makita nila ang kaganapan ay gumuho ang kanilang mundo. Nakahandusay si Radhika sa sahig, puno ng pulang likido. Mabilis siyang isinugod sa Asia Marengo Hospital sa Sector 56, Gurugram, India. Ngunit sa kasamang palad, huli na, wala na si Radhika. Ngunit ang kinasawi niya ay hindi dahil sa nasirang lutuan, kundi dahil sa isang armas. Ang kasong ito ay hindi aksidente, kundi isang pagpastang. Kaya't bandang alas 11:30 ng umaga, tumawag sa pulis ang ospital. Isang grupo ng pulis ang nagtungo agad sa ospital at ang isa naman ay sa bahay ni Radhika. Nagsimula ang investigasyon, ngunit nanatiling tikom ang bibig ng pamilya ni Radhika. Tila may mga bagay silang nais itago. Sa lugar ng insidente, sa mismong kusina ng bahay, natuklasan ng mga investigador ang mga bakas ng karumal-dumal na pangyayari. Nakakalat sa sahig ang pulang likido at sa mga dingding ay nakabaon pa ang mga bala. Sa mahigpit na pagtatanong sa pamilya na nagkunwaring walang alam, sa wakas ay mayroong umamin. Ito'y si Deepak Yadav, ang ama ni Radhika. Narito ang pag-amin ni Deepak sa pulisya. Isang pahayag na hindi lamang yumanig sa buong India kundi nagbukas ng pinto sa iba't ibang conspiracy theories. Ayon sa kanyang salaysay, ilang araw bago ang insidente, nasaktan daw ang balikat ng kanyang anak na si Radhika. Kaya pansamantala itong tumigil sa paglalaro. Sa halip, nagbukas ito ng sarili niyang sports academy at nagsimula magturo sa mga bata. Ngunit sa tuwing pupunta si Deepak sa Wasirabad Village upang bumili ng gatas, sinasabi raw ng mga tao na kinakain niya ang kinkita ng kanyang anak. Ang mga paratang na ito ay labis na nakaapekto sa kanya, lalo na nung marinig niyang pinupulaan pa ang pagkatao ni Radhika. Dahil dito, iminungkahi niyang isara na lamang ng anak ang academy. Ngunit tumanggi si Radhika. Mula noon, unti-unting nabalot ng pag-alala at kahihiyan si Deepak na sa kanyang paniniwala ay sumisira sa sariling karangalan. Hanggang sa isang umagang tahimik habang nagluluto si Radhika sa kusina, kinuha ni Deepak ang kanyang lisensyadong armas at sa gitna ng matinding emosyon, itinutok niya ito sa likod ng kanyang anak. Ang dahilan na ibinigay ni Deepak sa kanyang pag-amin ay tila simple ngunit kasing babaw at kasing pekeng parang sinadyang ikubli ang katotohanan. Upang maunawaan ito, kailangan balikan natin ang kwento kina Deepak at Radhika.
Si Deepak Yadav ay residente ng Gurugram, Haryana, India. Siya ay isang matagumpay na builder na kumikita na mahigit $100,000 taon-taon mula sa mga paupahan pa lamang. Pinanganak si Radhika Yadav noong March 23, 2000 at dahil sa kaginhawaan ng kanilang pamumuhay, ipinasok siya ng kanyang ama sa isang prestiyosong paaralan, ang Scottish High International School, kung saan milyon ang halaga ng tuition fee. Ngunit hindi lang sa akademya nanguna si Radhika. Sa murang edad, tinutukan niya ang tennis at dahil sa kanyang disiplina at dedikasyon, unti-unti siyang nakilala bilang isa sa mga batang pag-asa ng kanilang bansa. Marami ang naniniwala na siya ang susunod na Sania Mirza, nakilala bilang India's #1 female tennis player. Ang unang naniwala rito ay walang iba kundi ang kanyang ama, si Deepak, ang parehong lalaking kalaunay tatapos ng lahat. Ayon sa pulisya nang tanungin si Deepak tungkol sa mga taong nangungutya sa kanila sa Wazirabad Village, hindi siya makapagbigay ng kahit isang pangalan. Dahil dito nagsagawa ng mas malalim na investigasyon ng mga otoridad, tinipon nila ang testimonya na mahigit 20 na residente, kabilang ang mga malalapit na kakilala ng pamilya. Ngunit wala ni isa ang nagpatunay na may ganitong usapan o paninira na naganap. Hindi humihina ang bigat ng binigay na motibo. Isang bagong anggulo ang sumulpot, ang teorya ng love jihad. Ang love jihad ay isyong tumutukoy umano sa panlilinlang ng mga lalaking Muslim upang mapasailalim sa Islam ang mga babaeng hindi Muslim. Ngunit walang ebidensyang nagpapatunay na totoo ito. Lumitaw ang teoryang ito sa kaso ni Radhika matapos i-release noong June 20, 2025 ang isang music video na pinamagatang Karwa, isang awitin tungkol sa pag-ibig at relasyon. Sa naturang video, makikita si Radhika kasama ang aktor at mga awit na si Inam ul Haq. Isang simpleng proyekto lamang sana ito, ngunit nagimit siya ng mga online conspiracy theories. Ayon sa ilan sa internet, tinapos daw ni Deepak ang kanyang anak upang protektahan ang karangalan ng pamilya dahil umano sa ugnayan ni Radhika sa isang lalaking kabilang sa ibang relihiyon. Ngunit bago pa man ito, nakilala ni Radhika si Inam sa pamamagitan ng kanyang teammate sa Punjab Tigers at isang tennis team na co-founded ng aktres na si Taapsee Pannu. Doon nagpahayag si Radhika ng interes sa pag-arte at nag-iwan ng contact number kung sakaling may oportunidad sa larangang iyon. Noong November 2024, siya ay na-shortlist para sa Karwa music video, ang unang proyekto niyang may kaugnayan sa showbiz. Pagkatapos ng pagpasnang kay Radhika, maraming mainstream media channels ang agad na naglabas ng mga headline na konektado sa relihiyon. Ngunit ayon sa mga investigasyon, ito'y walang katotohanan. Kinunan si Radhika sa music video na may pahintulot ng kanyang pamilya at kasama pa mismo ang kanyang ina sa set habang nagsushooting. Walang anumang kabastusan sa costume o sa mga eksena. Isang malinis na artistic project lamang ito. Sa katunayan, walang nakitang isyong pamilya ni Radhika sa naturang video. Kinumpirma din ni Inam na professional lamang ang ugnayan nila ni Radhika. Ayon sa kanya, nagsushooting sila, sinabi ni Radhika sa kanya na gustong-gusto ng kanyang tatay ang kanta. Hindi raw sila madalas mag-usap at matapos ang proyekto, tuluyan na silang nawala ng komunikasyon. Pagkatapos ng music video, nag-deactivate si Radhika ng kanyang Instagram account. Dahil dito nakipag-ugnayan si Inam sa kanya sa WhatsApp upang ipaalam ang final cut at promotion ng kanta. Ayon sa kanya, sinabi ni Radhika na pansamantala lang ang pagkawala niya sa social media at magbabalik siya matapos ang ilang araw. Kahit pa pagdudahan ng ilan ng kanyang pahayag, walang anumang ebidensya sa investigasyon ng pulisya na magpapatunay sa sinasabing love affair ni Radhika at Inam. Sa puntong ito, tuluyan ng nabasura ang love jihad theory. Kaya't bumabalik ang investigador sa pinakamahalagang tanong. Bakit nga ba pinasdang ng isang ama ang kanyang sariling anak at sa ganoong kalupit na paraan? Ayon sa pag-amin nga ni Deepak, umiikot daw ang kanyang dahilan sa 3 punto. Ginagamit niyang pangkain ng kinikita ng anak, ang hindi nito pagsunod na isara ang academy, ang paninira sa karakter ni Radhika. May ilang ulat na nagsasabing pinupuna raw ng ilan ang mga kasuotan ni Radhika habang naglalaro ng tennis at iyon ang nakarating kay Deepak, dahilan para siya'y magalit. Ngunit kung ito lamang ang motibo, bakit niya hinayaan ang anak na maglaro ng tennis mula sa pagkabata? Sa loob ng maraming taon, siya mismo ang sumusuporta, gumagastos at sumasama sa lahat ng practice at tournament ng anak sa loob at labas ng bansa. Matapos ma-diagnose si Radhika ng shoulder injury, pansamantala siyang tumigil sa paglalaro at nagtrabaho bilang tennis coach. May mga lumabas na balitang nagpatayo raw si Deepak ng sariling academy para sa anak sa halagang milyon-milyon, ngunit hindi ito totoo.
Sa katunayan, walang sariling academy si Radhika. Nagsimula lamang siya bilang coach sa isang tennis academy sa tapat ng kanilang bahay. Dahil sa dami ng estudyante, umupa si Deepak ng court sa Sector 61, Gurugram sa halagang 35,000 Indian rupees kada buwan upang may maayos na lugar para sa mga bata. Kilala si Deepak bilang mas dedikado pa sa karera ng anak kaysa kay Radhika mismo. Siya ang sumusuporta sa lahat ng gastos, mula sa raketa hanggang sa training abroad. At dahil mayaman at ginagalang ang pamilya, tila walang koneksyon ng mga dahilan sa kanyang pag-amin. Ayon sa mga investigador, hindi ito isang simpleng bugso ng damdamin. Ito ay pinlanong pagpaslang. Sinadya ni Deepak na ipadala ang kanyang anak na si Dheeraj upang bumili ng gatas kahit siya mismo ang karaniwang gumagawa nito. Sa ganitong paraan, tiniyak niyang sila lamang ni Radhika ang nasa bahay. Ayon sa ina ni Radhika, wala raw siyang alam sa nangyari. Ngunit sa laki ng trahedyang ito, mahirap paniwala ang walang bakas o senyales na kanyang napansin. Nang lumabas ang autopsy report, natuklas ang harapan ng atake ng armas kay Radhika. Malinaw na batay sa entry at exit wounds ng bala. Ngunit sa kanyang pag-amin, sinabi ni Deepak na ang kanyang anak ay inatake mula sa likuran. Maaring isipin ng ilan, pareho rin naman ang kinalabasan, wala na rin naman si Radhika. Sa larangan ng batas at forensic science, ang direksyon ng tama ng putok o atake ay may malalim na kahulugan. Hindi lamang ito simpleng kilos. Ito ay salamin ng damdamin, intensyon at pagkatao ng salarin. Kapag inatake mula sa likod, kadalasan ay senyalis ito ng planadong aksyon. Makikita rin sa kilos ng salarin ang pag-iwas sa mata ng biktima, isang senyales ng guilt o emosyonal na kaguluhan. Samantala, ang inatake mula sa harap ay karaniwang bunga ng biglaang galit o impulsive na kilos. Direktang hinaharap ng salarin ang biktima at agad na tinatapos ang aksyon. Sa kasong ito, malinaw na nagsisinungaling si Deepak. Pinilit niyang palabasing planado ang pagpaslang upang itago ang katotohanan na ang motibo ay biglaang galit at hindi lamang kahihiyan o guilt. Ayon sa batas ng India, may malaking epekto ang direksyon ng atake. Ang planadong pagpaslang o inatake mula sa likod ay sakop ng IPC Section 302 o BNS Section 101 na may parusang pagkasawi o habang buhay na pagkakakulong. Ang biglaang pagpaslang o inatake mula sa harap ay sakop ng IPC Section 304 o BNS Section 106 na may parusang hanggang 10 years o habang buhay na pagkakakulong. Depende sa intensyon ng salarin. Ibig sabihin, isinadya ni Deepak na akuin ng mas mabigat na parusa. Matapos siyang maaresto, sinabi niya sa kanyang kapatid na si Vijay Yadav na nagawa niya ang ang pagpaslang sa sariling anak na babae, kaya hinihiling niya na paslangin na lang siya. Sa istasyon ng pulisya, muling idiniin ni Deepak, "Gawaan niyo ako ng report na hahantong sa pagkasawi." Ngunit sa korte, mas pinaniniwalaan ng ebidensya kesa sa salita. Ayon sa mga pagsusuri, lumabas sa autopsy na 4 na bala ang tumama kay Radhika. Sunod-sunod, walang pag-aalinlangan. Sa criminology, ito ay tinatawag na overkill o matinding pagpaslang. Ayon sa criminal psychology, ang overkill sa kaso ng parent-child o pagpaslang ay simbolo ng matinding emosyon. Isang sandali kung saan ang pag-ibig at sangkatauhan ay tinabunan ng matinding galit, frustration at sakit. Ang biktima ay nagiging representasyon ng lahat ng bagay na gustong sirain o kontrolin ng salarin. 2 linggo bago ang insidente, kapansin-pansin ang pagbabago sa bahay ng mga Yadav. Hindi na si Deepak ang sumasama sa academy, ang ina na ang pumapalit. Ayon sa mga investigador, may tensyon sa pamilya bago pa man ang trahedya. Ngunit nanatiling tahimik ang lahat tungkol dito. Hindi rin pinaniniwalaan ng pulisya na konektado ang social media presence ni Radhika sa motibo. Sa katunayan, private ang kanyang Instagram account. May 6 na post lamang at 68 followers. Para sa mga otoridad, ito ay isang open and shut case dahil sa pag-amin ni Deepak kahit walang malinaw na dahilan. Kung hindi pera, hindi reputasyon at hindi relihiyon, ano ang tunay na pinagmulan ng galit na iyon? Isa ba itong banggaan ng tradisyonal na paniniwala laban sa modernong pananaw? O may mas madilim na lihim sa loob ng tahanan ng mga Yadav? Sa gitna ng katahimikan at kalituhan, isang boses ang lumabas, ang boses ng katotohanan. Si Himanshika, ang matalik na kaibigan ni Radhika at kasamahan niya sa tennis sa loob ng higit 10 taon ay nagsalita at ang kanyang salaysay ay tila kidlat na nagbukas sa dilim ng misteryo. Anya, sila ay labis na nag-aalala sa ano ang sasabihin ng tao. Palaging may presyon, sobrang orthodox sila. Lahat ay may bawal. Bawal makipag-usap, bawal lumabas, bawal magdesisyon ng mag-isa. Kahit sa simpleng video call, kailangan pa niyang ipakita sa kanyang ama kung sino ang kanyang kausap.
Ayon kay Himanshika, matagal nang dumaranas ng emosyonal na pag-iigpit si Radhika sa loob ng kanilang tahanan at ang ama niyang si Deepak na dating idolo at gabay ay unti-unti umanong naging simbolo ng takot at kontrol. Ngunit hindi lamang iyon ayon sa kaibigan, bago ang insidente ilang beses narinig ni Deepak mula sa kanyang mga kakilala ang mga salitang tila apoy sa kanyang isip. Una, nagsisimula na siyang mag-makeup, nagsusuot na siya ng maikling damit, ikinabubuhay mo na ang pera niya, ipanegosyo mo na lang yan. Ang mga salitang iyan, simple man sa pandinig, ay nagdulot ng matinding pagdududa at kahihiyan sa isang lalaking labis na nakatingin sa opinyon ng lipunan. Sa mga sumunod na linggo, lumitaw din ang mga WhatsApp messages ni Radhika sa kanyang dating coach, si Ajay Yadav, na ngayon ay nasa Dubai. Sa mga mensaheng iyon, malinaw ang pagnanais ni Radhika na huminga, lumabas, mamuhay na mag-isa at muling makilala ang sarili. Anya, gusto kong pumunta sa Australia o Dubai. Gusto kong mabuhay ng malaya, kahit pansamantala lamang. Ay naman kay Coach Ajay, higit pa sa pagmamalasakit ang ipinakita ng ama ni Radhika. Ang kanyang pagkahumaling sa tennis career ng anak ay nauwi sa obsesyon. Isang labis sa pagkontrol hanggang sa ang bawat galaw ni Radhika ay may kalakip na kondisyon. Kung pagsasamahin ng mga piraso ng kwento, noong unang bahagi ng 2024, nagsimula si Radhika na magpakita ng interes sa pag-arte. Pagsapit ng October, gusto na niyang subukan ng buhay sa ibang bansa. Dito nagsimulang mabasag ang pagitan ng tradisyon at modernong pananaw. Ang ama, isang simbolo ng disiplina at dangal, at ang anak, isang simbolo ng bagong henerasyon at kalayaan, ay nagbunggo sa loob ng iisang tahanan. Sa puntong iyon, hindi na lamang simpleng alitan ng mag-ama ang nangyari. Sa isipan ni Deepak, si Radhika ay hindi na basta anak. Isa na siyang representasyon ng lahat ng bagay na hindi niya makontrol. Ang bawat pagsuway ni Radhika ay tila sampal sa kanyang ego, sa kanyang pangalan at sa imahe ng isang ama sa harap ng lipunan. At nang tuluyang humarap si Radhika upang ipaglaban ang kanyang kalayaan, lumabas ang galit na matagal nang itinatago. Ang trahedyang iyon ay hindi lamang tungkol sa isang pagkasawi. Ito ay tungkol sa obsesyon, sa control, sa conditional parenting at sa takot sa pagbabago. Si Radhika sa kabila ng tagumpay ay hindi kailanman naging tunay na malaya. Sa loob ng kanyang sariling tahanan, ang lugar na dapat ay kanlungan, siya ay naging bilanggo. At sa pagtatangka niyang makalaya, doon mismo nagtapos ang kanyang buhay. Ang pagpapalaki kay Radhika ay isang performance-based parenting. Sinusuportahan siya sa tuwing ang kanyang tagumpay ay tumutugma sa ambisyon ng pamilya. Ngunit kapag lumihis siya, emotional, social, o romantical, ang backlash ay nagiging matindi at nakakasawi. Si Radhika ay hindi lamang anak ni Deepak. Siya ay proyekto, simbolo ng tagumpay at pamumuhunan sa karera. Ginugol ng kanyang ama ang oras, pera at enerhiya para dito. Sa ganitong mga kaso, nakakalimutan ng sobra at obses na magulang na ang kanilang anak ay may sariling damdamin at pangangailangan. At kapag ang anak ay nagpakita lamang ng kagustuhang pumili ng sarili niyang landas, kahit sa maliliit na bagay, ang kontrol ay nagiging karahasan. Ang mga kilos ni Deepak, ihatid si Radhika sa umaga, hintayin siya buong araw at sunduin sa gabi. Sa unang tingin ay tila pagmamahal ng isang ama. Ngunit ang atakihin niya ang sariling anak, naging malinaw na ang nakalalaso na possessiveness ay nagtatago sa ilalim ng maskara ng suporta. Ito ay hindi simpleng pagmamalasakit, kundi isang pagmamasid. Pinatunayan ito ng mga pahayag ni Himanshika at ng mga text message ni Radhika sa kanyang dating coach. Si Radhika ay malaya sa tennis, ngunit hindi siya malaya bilang isang individual. Para sa mga magulang, ang tunay na kalayaan na hindi lang tungkol sa tagumpay ng anak sa pag-aaral o trabaho. Kabilang dito ang pagbibigay ng espasyo para marinig ang kanilang damdamin, tanong at pangarap, nang walang takot at panghuhusga. Walang saysay ang medalya kung kapalit nito ay isang anak na pagod at walang sigla sa loob. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!